Sa isang lumang pabrika, isang grupo ng mga pagod at galit na manggagawa ang tuluyang nagpasya na tama na. Araw-araw silang nagtatrabaho ng mabuti, pero wala silang nakukuhang respeto at karapatan. Kaya isang araw nagsama-sama sila at nagsimula ng isang kilusan. Simple ang kanilang plano, kausapin ang boss at igiit ang makatarungang pagtrato. Ngunit bago pa nila marating ang boss, hinarang sila ng buong batalyon ng mga security guard. Tahimik na nakatayo ang magkabilang panig at puno ng tensyon. Biglang may isang manggagawa ang nawalan ng kontrol at naghagis ng bato. Ang kilos na iyon ang nagpasiklab ng karahasan. Isang malupit na labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga manggagawa at mga gwardya. Huminto lamang ang kaguluhan nang magsalita ang boss gamit ang megaphone. Tinawag niya ang dalawang manggagawa at inanyayahang kausapin siya. Ngunit ang leader ng kilusan na si Sangaji ay hindi napili. Pagkatapos nito, inutusan ng boss ang lahat ng iba pa na umuwi na. Nang gabing iyon, umuwi si Sangaji. Naghihintay ang kanyang asawa kasama ang kanilang batang anak na si Sangka. Hindi maintindihan ng bata kung bakit palaging napapasabak sa away ang kanyang ama. Maingat na ipinaliwanag ni Sangaji na ang paglaban sa kawalang katarungan ay responsibilidad ng lahat. Bago matulog, hiniling ng ina ni Sangka na isara niya ang mga bintana dahil umuulan. Kahit may takot si Sangka sa kulog at kidlat, naglakas loob siya at ginawa ito. Lumipas ang 3 araw, ang dalawang manggagawang nakipagkita sa boss ay hindi na bumalik. Wala man lang balita, ni mensahe wala. Nabahala si Sangaji kaya tinipon niyang muli ang mga manggagawa. Sama-sama silang nagmarcha, umaasang malalaman ang katotohanan. Ngunit tulad ng dati, hinarang muli sila ng mga armadong gwardya. Isa na namang marahas na sagupaan ang nagsimula. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mula sa mga gwardya ang panganib. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mismong mga kasamahan ni Sangaji ang nagtaksil sa kanya. Sinaksak siya mula sa likuran at doon nagtapos ang kanyang buhay. Sa isang iglap, nawalan ng lider ang kilusan hindi dahil sa kaaway, kundi dahil sa pagtataksil mula sa mga kasamahan. Nasaksihan ni Sangka ang lahat. Tumakbo siya papunta sa katawan ng kanyang ama ngunit huli na. Pagkaraan ng trahedyang iyon, lumipas ang 1 taon. Nagpumilit mabuhay si Sangka at ang kanyang ina nang sila na lamang. Mahirap ang buhay at laging kapos sa pera. Isang araw, nakatanggap ng alok na trabaho ang kanyang ina sa ibang lungsod. Sinabi niya kay Sangka na isang araw lang siyang mawawala, ngunit ang isang araw ay naging 1 linggo hanggang sa hindi na ito bumalik. Mag-isa at nalilito, napilitan si Sangka na alagaan ang sarili. Ang gutom ang naging araw-araw niyang kalaban. At sa tuwing umuulan, bumabalik ang kanyang pinakamalaking takot sa kulog at kidlat. Matapos maghintay ng maraming araw, naniwala si Sangka na iniwan na siya ng kanyang ina. Wala ng pag-asa, iniwan niya ang kanilang bahay at nagtungo sa lansangan upang subukang mabuhay mag-isa. Isang umaga, muling dumilim ang takbo ng kanyang buhay. Napansin siya ng isang gang ng mga batang kalye at hinabol siya. Na-corner nila siya sa makitid na eskinita. Sinubukan ni Sangka na lumaban ngunit mas marami sila. Lahat ng 5 bata ay sabay-sabay siyang inatake. Binugbog nila siya ng husto, hiniwa ang kanyang tainga at muntik na siyang hampasin ng kahoy. Buti na lang dumating ang tulong. May isa pang batang lalaki ang lumitaw. Ang pangalan niya ay Awang. Kalma at walang takot niyang hinarap ang buong gang. Matapos iligtas si Sangka, dinala siya ni Awang sa kanyang taguan sa loob ng isang lumang istasyon ng tren. Pinakain niya siya, binigyan ng lugar para magpahinga, at may nakita siyang kakaiba at espesyal sa bata. Sa halip na iwan siya, gumawa ng desisyon si Awang. Napagpasyahan niyang turuan si Sangka kung paano lumaban para maprotektahan niya ang sarili sa malupit na mundong ito. Nagsimula ang pagsasanay at nagulat si Awang. Matalas ang mga galaw ni Sangka at matibay ang focus nito kaya mabilis itong natuto. Maliwanag na likas sa kanya ang pakikipaglaban. Ngunit isang araw, habang nagpapahinga sila ay muling umulan. Biglang nagpanik at tumakbo papasok si Sangka sa isa sa mga bagon ng tren para magtago. Tinanong siya ni Awang kung bakit takot na takot siya sa ulan. Tugon ni Sangka na pakiramdam niya ay parang hinahatak siya ng kidlat at para bang hinahanap siya nito. Maya-maya, nag-alok si Awang ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Sinabi niyang sumama si Sangka sa isang tren patungong Timog Silangan kung saan maaari silang magsimula ng mas mabuting buhay at pumayag naman si Sangka.
Kinagabihan, hinabol nilang dalawa ang isang tren na mabilis nang umaandar. Nagawang makasakay ni Awang ngunit sa kasamaang palad ay naiwan si Sangka dahil sa mabagal nitong pagtakbo. Bilang huling aral, sumigaw pabalik si Awang, gamitin mo ang mga natutunan mo para mabuhay, at huwag kang magtitiwala kanino man. Tumatak sa puso ni Sangka ang mga salitang iyon. Kinabukasan, pumunta siya sa pantalan para maghanap ng trabaho upang kumita ng salapi at mabuhay. Habang nakapila, itinulak siya ng isang batang kalye at inagaw ang pwesto niya. Sa pagkakataong ito, hindi na nanahimik si Sangka at nagpas siyang lumaban. Pero hindi pa natatapos ang gulo, tinawag ng bata ang kanyang gang at sabay-sabay nila siyang hinabol sa mga kalye. Tumakbo si Sangka para sa kanyang buhay. Nang mukhang mahuhuli na siya, huminto ang isang kotse sa tabi niya. Isang mabait na mag-asawa ang nasa loob at sinabihan siyang sumakay. Inilayo nila siya sa panganib at nangakong aalagaan siya. Sa sandaling tila magbabago na sana ang kanyang buhay, biglang naalala ni Sangka ang huling salita ni Awang, huwag kang magtiwala kanino man. Kaya bigla niyang binuksan ang pinto at tumakbo pabalik sa mga kalye. Muli, pinili niyang mabuhay ng mag-isa. Lumipas ang ilang taon. Matanda na ngayon si Sangka. Nagtatrabaho siya bilang electronic technician at security guard sa isang newspaper company. Sa panahong ito ay masyado ng magulo kung saan ang buong syudad ay puno na ng krimen, wasak na mga gusali, at hindi matigil na karahasan. Pero nananatili si Sangka na may distansya. Hindi siya nakikialam, hindi siya lumalaban. Mag-isa siyang namumuhay at nananatiling tahimik, pinipili ang pag-iisa sa kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Kasabay nito, may ilang mga politiko ang sinusubukang baguhin ang lungsod. Nahalal ang isang bagong politiko na si Dirga Otama. Nais niyang sugpuin ang krimen sa lungsod at linisin ang mga kalye. Isang gabi, dumalo siya sa isang hapunan para sa mga mambabatas. Doon niya nakilala si Pengkor, ang lalaking lihim na kumokontrol sa karamihan ng krimen sa lungsod. Tulad ni Sangka, si Pengkor ay may mapait ding nakaraan. Hindi makatarungang pinaslang ang kanyang ama at sinunog ng mga kriminal ang kanilang bahay. Nakaligtas si Pengkor pero malubha ang pagkasunog ng kanyang mukha. Ipinadala siya ng kanyang tiyuhin sa isang ampunan upang hindi niya kailanman mamanahin ang yaman ng kanilang pamilya. Malupit ang buhay sa ampunan. Binubugbog at minamaltrato si Pengkor at ang ibang mga bata. Ngunit matalino si Pengkor. Unti-unti niyang pinag-isa ang mga ulila at nagsimula ng isang pag-aaklas. Sama-sama nilang pinatay ang mga taong namamahala sa ampunan. Mula noon, umusbong si Pengkor sa mundo ng krimen. Nagtayo siya ng isang imperyo gamit ang mga ulila sa buong bansa bilang mga tapat niyang tagasunod. Si Pengkor ngayon ay naging makapangyarihan at kinatatakutan. Dumalo siya sa hapunan ng mga mambabatas para makilala ang bagong politiko. Ngunit tinitigan siya ni Dirga at tumangging makipagkamay dahil kilala niya ang masamang reputasyon ni Pengkor. Sa kasamaang palad, isa ito sa pinakamaling ideya na ginawa ni Dirga sa buhay niya. Kalaunan sa gabing iyon, habang pauwi kasama ang kanyang pamilya, napansin ni Dirga na may nagmamasid sa kanya sa isang koridor. Sa halip na umiwas, nagpasya siyang mag-imbestiga. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki. Gumamit ito ng mahika ng apoy at pinatulog si Dirga. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Dirga sa isang abandonadong gusali na nakagapos sa upuan. Sa harap niya ay nakatali sa lubid ang kanyang asawa at anak. Lumitaw si Pengkor. Sinabi niya kay Dirga na dahil sa kanyang kawalang galang na asal kanina, tuturuan niya ito ng leksyon. Nakiusap si Dirga na huwag idamay ang kanyang pamilya, ngunit sa halip na makinig, sinilaban ng crime boss ang lubid. Sa kabilang banda, nagising si Sangka sa kanyang kama matapos makarinig ng mga ingay mula sa katabing unit. May tao na sinusubukang pasukin ang kalapit na apartment. Muli, pinili ni Sangka na huwag makialam at naghanda para sa isa na namang karaniwang araw sa trabaho. Sa pagtatapos ng araw, nakipag-usap si Sangka sa isang kaibigang gustong umalis ng lungsod at takasan ang lahat ng karahasan. Habang nag-uusap sila, biglang may lalaking tumakbo patungo sa tarangkahan ng pahayagan, humihingi ng tulong. Sinabi niyang may gang na gustong pumatay sa kanya. Sa una, tumanggi si Sangka at kanyang kaibigan na tumulong. Ngunit pagkatapos, binuksan ng kanilang kasamahan na si Agong ang pinto at nangakong ihahatid ang lalaki ng ligtas sa istasyon ng pulisya. Kinabukasan ng umaga, muli na namang nakarinig ng ingay si Sangka. Bumalik ang mga gang at sinusubukang pasukin ang parehong apartment. Sa pagkakataong ito, nakapasok sila.
Natagpuan nila ang isang babae na nagngangalang Woolen at nakababata nitong kapatid na si Teddy. Tinakot ng mga kriminal na papatayin silang dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi na kayang balewalain ni Sangka ang nangyayari. Nakialam na siya at inatake ang mga lalaki. Namangha sina Woolen at Teddy sa kanyang galing ngunit mabilis na umalis si Sangka upang hindi makaakit ng pansin ng iba pang gang. Kinagabihan, bumalik si Sangka sa trabaho bilang security guard. Habang sinusuri ang lugar gamit ang flashlight, bumalik ang parehong dalawang kriminal na naghahanap ng paghihiganti. Sa pagkakataong ito, may dala silang mas marami pang tauhan. Matapang na lumaban si Sangka at napabagsak ang marami sa kanila, ngunit patuloy pa ring may dumarating. Dahil mas marami sila, napilitan siyang tumakbo. Inakay niya sila papasok sa gusali ng pahayagan at ginamit ang masisikip na espasyo bilang bentahe. Gayunman, hindi tumigil ang gang. Umakyat ang labanan hanggang sa mga rooftop. Nagpalitan ng suntok at sipa habang hinarap ni Sangka ang buong grupo. Sa kabila ng kanyang husay, kalaunan ay napabagsak siya. Matindi siyang binugbog ng mga kriminal gamit ang mga pamalo. Nang hindi na makalaban si Sangka, itinapon nila siya mula sa bubong. Walang karaniwang tao ang makaliligtas sa ganitong pagkahulog. Ngunit biglang bumuhos ang ulan na may kasamang kidlat. Biglang nagising si Sangka at sinimulang sipsipin ang kuryente sa kanyang katawan. Kinaumagahan, nagising si Sangka sa kanyang apartment. May kumatok sa kanyang pinto at si Woolen ito. Hiniling niya kay Sangka na bantayan muna si Teddy sandali. Samantala, nagtatalo ang mga politiko tungkol sa pagkamatay ni Dirga at pinaghihinalaang si Pengkor ang may kagagawan. Dumating mismo si Pengkor at iginiit na wala siyang kasalanan at nagbabala sa lahat na mag-ingat sa kanilang mga sinasabi. Pagkaalis niya, sinabi ng kanyang assistant na si Gunny na maaaring maging problema ang mga politiko. Sinabi ni Pengkor na gumagalaw na ang kanyang plano. Sa isang bodega ng bigas, tinurukan ng kanyang mga tauhan ng isang kakaibang serum ang bawat sako. Samantala, sinabi ni Sangka kay Teddy na ihahatid niya ito sa kanyang kapatid dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Nakasalubong niya si Woolen sa palengke. Nag-iipon siya ng mga tindero upang humiling ng mas mahigpit na seguridad. Hiniling ni Sangka na isama na lang ni Woolen si Teddy pabalik. Bago pa siya makasagot, lumitaw ang parehong gang na nagtapon kay Sangka mula sa bubong. Nagulat sila nang makitang buhay pa siya at sinimulan siyang habulin sa mga kalye. Sinubukan ni Sangka na tumakas, ngunit napalibutan siya at napilitang lumaban muli. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, hinarap niya ang ilang umaatake ng sabay-sabay. Sa gitna ng labanan ay hindi inaasahang biglang naglunsad si Sangka ng kidlat na lumabas mula sa kanyang mga braso. Ngunit nang subukan niyang gamitin muli ang kapangyarihan ay hindi na ito naulit pa. Kaya kumuha siya ng kahoy at tinapos ang laban. Nakita ni Woolen at ng mga tao sa palengke ang lahat at labis silang namangha. Ngunit tahimik lang na umalis si Sangka, walang sinabi kahit isang salita. Kalaunan sa trabaho, kinausap ni Sangka si Agong tungkol sa nangyari. Sinabi niyang sandali niyang inakala na may espesyal siyang kapangyarihan. Di nagtagal, dumating si Woolen at hiniling na bumalik siya sa palengke. Dahil sa kanilang nasaksihan, naniniwala ang mga tao na may taglay siyang kapangyarihan at nakatakda siyang maging bayani na kayang ipagtanggol ang lungsod. Subalit tumanggi si Sangka at iginiit na wala siyang kapangyarihan. Walang magawa si Woolen sa desisyon ni Sangka kaya bigo silang umalis at ang iba pa. Nang gabing iyon pagkatapos ng trabaho, umuwi si Sangka at nadatnan niyang nasunog ang palengke. Wasak ang mga tindahan at maraming tao ang nasugatan. Tinanong siya ni Woolen kung matitiis niya bang talikuran ang mga inosenteng taong ito na nagdurusa sa karahasan sa lungsod. Naniniwala siyang ang mga gang ang may gawa nito at hiniling kay Sangka na tulungan siyang labanan ang kanilang pinuno na si Ganda, isa rin sa mga tauhan ni Pengkor. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpa siya si Sangka na kumilos, kahit hindi pa rin niya alam kung saan nanggagaling ang kanyang kapangyarihan o kung paano ito kontrolin. Isa pang gabi sa trabaho, dumating sina Woolen at Teddy upang makita siya habang nagsisimula ang isang malakas na bagyo. Naalala ni Sangka ang kanyang takot sa kidlat at ang gabing sinipsip niya ang lakas nito. Lumabas siya sa ulan at tinamaan ng kuryente. Nagmamadaling tumulong si Agong ngunit sa sandaling mahawakan niya si Sangka ay itinapon siya palayo ng kidlat. Doon naunawaan ni Sangka ang katotohanan, ang kidlat ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sinubok ito ni Woolen sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng bakal na pamalo, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Sumama siya kina Woolen at nagtungo sila sa isang wedding party kung saan inaasahan nilang makikita si Ganda. Pagkakita pa lamang ni Ganda sa grupo ay nagpanik na ito at tumakbo.
Sinubukan siyang protektahan ng kanyang mga tauhan. Lumitaw din ang nobya niya at humingi ng paliwanag kung ano ang nangyayari. Bago pa humupa ang sitwasyon, may kakaibang nangyari. Ilang panauhin ang biglang nakaramdam ng pagkahilo, at bawat isa sa kanila ay buntis. Di nagtagal, may mga ulat mula sa iba't ibang panig ng lungsod. Maraming buntis ang nagkakasakit sa eksaktong parehong oras. Mabilis na natuklasan ng media ang dahilan. Kontaminado ang bigas ng mga tauhan ni Pengkor. Ipinaliwanag ng mga eksperto na may serum na ininject sa bigas. Ang serum na ito ay nakakaapekto sa mga sanggol na hindi pa ipinapanganak, kung saan inaalis nito ang moralidad ng mga sanggol at hindi makakilala ng tama at mali. Ang plano ng serum na ito ay lumikha ng susunod na henerasyon na walang moralidad, mga tao na magiging tapat na tagasunod ni Pengkor. Yumanig sa lungsod ang balitang ito. Kumalat ang galit sa lahat ng dako. Sumiklab ang kaguluhan sa mga lansangan. Sinamantala ng mga gang ang sitwasyon, sinusunog ang mga tindahan at pinapasok ang mga bahay. Sa gabing iyon din, lumitaw si Sangka na nakasuot ng maskara. Pumasok siya upang pigilan ang mga manggugulo. Madali niya silang tinalo, isa-isang pinabagsak. Ngunit sa gitna ng laban, inatake siya ng isang guns gamit ang kutsilyo at nakakuha ng kaunting dugo ni Sangka bago tumakas. Matapos ang laban, bumalik si Sangka sa kanyang pinagtatrabahuhan kung saan tinulungan siya ni Wulan na gamutin ang kanyang mga sugat. Muling nagsimula ang isa pang bagyo sa labas. Ginamit ni Sangka ang ulan at kidlat upang muling i-recharge ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may isang bagay din siyang napagtanto sa kanyang kapangyarihan. Kapag siya ay ganap na napuno ng enerhiya, maaari niyang masaktan ang kanyang mga kaibigan nang hindi sinasadya. Kaya gumawa ng desisyon si Sangka. Sa tulong ni Wulan, Agong, at Teddy, nagtipon sila ng mga materyales mula sa gusali ng pahayagan at gumawa ng isang proteksyong kasuotan. Nagdagdag pa siya ng mga metal na antena sa kanyang maskara upang mas ligtas na masipsip ang kidlat. Ngayong ganap na handa na, ang nakamaskarang vigilante ay muling lumabas sa mga lansangan upang labanan ang mga kriminal. Mabilis na napabalita ang kanyang mga ginawa. Hindi nagtagal, napansin siya ng House of Peace, isang lihim na grupo na binubuo ng mga politiko at mamamahayag. Isa sa kanila, si Erwin, ang nagmungkahi na imbestigahan nila ang immoral na serum at tuklasin din kung sino talaga ang nakamaskarang bayani. Matapos ang isa pang mahabang gabi ng pakikipaglaban, nagising si Sangka sa isang sopa at nakita si Wulan na naghahanda ng almusal. Ngunit biglang may ilang lalaki na kumatok sa labas. Mabilis na sumugod si Sangka upang protektahan siya, ngunit sinabi ng mga lalaki na hindi sila naparito para makipag-away. Iginiit nilang hindi sila ang nagsunog ng palengke. Sinabi nilang si Adi Sulaiman, isang tanyag na biolinista ang may kagagawan ng pagsunog. Ayon sa kanila, nakita nila siya sa palengke noong gabing naganap ang sunog. Nang marinig ito, nagtungo si Sangka sa teatro kung saan tumutugtog ang biolinista ng gabing iyon. Pagkatapos ng palabas, dumaan si Adi sa likuran pinto at doon siya hinarap ng nakamaskarang bayani. Hinihingi ni Sangka na ipaliwanag kung bakit niya sinunog ang palengke. Bilang tugon, biglang humugot ang biolinista ng isang nakatagong patalim at umatake. Isang matinding labanan ang sumiklab. Sa gitna ng sagupaan, napansin ni Sangka ang kakaibang marka sa dibdib ni Adi. Nang mapagtanto ng biolinista na hindi siya mananalo, tumakbo siya palayo sa kalye ngunit hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Kinabukasan, nalaman ni Pengkor ang pagkamatay ni Adi Sulaiman. Si Adi ay kasapi din ng grupong binubuo ng pinakamatapat na mga ulila ni Pengkor. Galit na galit, nagplano si Pengkor ng paghihiganti, hindi lamang laban sa nakamaskarang bayani, kundi laban sa lahat ng nasa House of Peace. Para magawa ito, tinipon niya ang natitirang siyam na kasapi ng liga, ang mananayaw, ang hipnotista, ang nurse, ang panday, ang pintor, ang estudyante, ang kusenero, ang modelo, at ang iskultor. Isa-isa, sinimulan nilang tugisin at patayin ang mga politiko at mamamahayag. Isa sa kanila, ang mananayaw na may suot na maskara sa likod ng kanyang ulo, ay umatake kay Erwin habang nasa loob ito ng kanyang sasakyan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga gwardya ni Erwin, lahat sila ay napatay. Natrap sa loob ng kanyang sasakyan, ikinandado ni Erwin ang sarili niya. Dahan-dahang lumapit ang mananayaw sa kanya. Ngunit bigla na lang lumitaw si Sangka. Hinamon niya ang mananayaw sa isang harapang labanan. Lubhang ikinagulat ng kalaban ang husay ni Sangka sa pakikipaglaban kaya sa gitna ng sagupaan, natapon ang maskara ng mananayaw.
Nang mapagtanto ng mananayaw na mas malakas si Sangka kaysa sa inaasahan niya, tumakas siya. Pagkatapos ng laban, sinuri ni Sangka ang nalaglag na maskara at napansin ang isang simbolo rito, ang parehong markang nakatato sa dibdib ng biolinista. Ito ang sagisag ng liga ni Pengkor. Pinasalamatan ni Erwin ang nakamaskarang bayani na agad namang umalis sa lugar. Dahil sa kanyang nasaksihan, itinulak ni Erwin ang isang botohan upang gumawa ng mga antidote laban sa serum ng imoralidad. Naipasa ang botohan at sinimulan ang paggawa at pamamahagi ng antidote sa mga tao. Ngunit may problema. Ang kumpanyang gumagawa ng antidote ay pag-aari din pala ni Pengkor. Sa halip na lunas, balak nilang gumamit ng isang sangkap na lalo pang magpapalakas sa serum. Sa kabutihang palad, ipinagawa ni Erwin ang pagsusuri ng antidote sa isang pribadong laboratorio bilang pag-iingat. Nang mabunyag ang katotohanan, agad niyang ipinadala ang kanyang katulong upang pigilan ang pagbabahagi ng mga bakuna at inatasan din itong alamin kung sino talaga ang nakamaskarang bayani. Di naglaon, natuklasan na ni Erwin ang tunay na pagkakakilanlan ni Sangka. Agad niyang tinawagan si Sangka at binalaan tungkol sa plano ni Pengkor. Nagmungkahi siya na gawin ang lahat upang pigilan ang pagbabahagi ng bakuna sa mga tao. Nang malaman ito ay nagpasya si Sangka na agad na umaksyon, ngunit dumating si Pengkor sa kanyang pinagtatrabahuan kasama ang kanyang liga ng mga ulila. Walang takot naman hinarap sila ni Sangka. Una, nakipaglaban siya sa modelo at sa kusenero ng sabay. Kahit hindi pa ganap na na-recharge ang kanyang kapangyarihan, nagawa niya pa ring makipagsabayan. Sa huli ay nakaramdam na ng pagod at panghihina si Sangka, at halos hindi na makapanatili sa pakikipaglaban. Subalit nang makita niyang dinadala sina Woolen, Teddy, at Agong sa bubungan, pinilit niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hinabol ni Sangka ang mga ito at nadatnan niya ang mga kaibigang bihag na ni Pengkor. Nakiusap si Sangka na huwag silang idamay, ngunit walang pag-aatubili, sinaksak ng chef si Agong na agad nitong ikinamatay. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Agong kay Sangka na ang kanyang lakas ay laging nagmumula sa loob niya at kailangan niya itong lubusang pakawalan. Ang mga salitang iyon ang gumising sa kapangyarihan ni Sangka. Siya ngayon ay naging mas makapangyarihan pa kaysa dati. Hinamon niya ang lahat ng mga ulila ng sabay-sabay. Isa-isa niya silang tinalo ng walang kahirap-hirap. Nang gamitan siya ng hipnotismo, nakita ni Sangka ang sarili niya bilang isang bata, nakaupo kasama ang kanyang mga magulang. Nangako silang hinding-hindi nila siya iiwan, ngunit napagtanto ni Sangka na hindi ito totoo. Nakawala siya mula sa hipnotismo at muling umatake. Hinublot niya ang isa sa mga espada at tumawag ng kidlat. Halos lahat ng mga alagad ni Pengkor ay natalo na kaya't sinubukan niya na saksakin si Sangka mula sa likuran, ngunit biglang lumitaw si Erwin at binaril siya. Habang naghihingalo, inutusan ni Pengkor ang pintor na tumakas na at sinabing magtatagumpay pa rin ang kanyang plano gamit ang serum. Sinabi ni Sangka na pipigilan niya ito. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at hinabol ang sasakyang may dalang antidote. Nagawa niyang pigilan ito ngunit binaril siya ng driver at natumba mula sa motorsiklo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang misteryosang babae. Gamit ang kanyang scarf, ibinalibag niya ang kotse sa highway. Tumayo muli si Sangka at nagpakawala ng napakalakas na kidlat. Winasak ang antidote, kapwa ang nasa sasakyan at ang nasa sentro ng pagbabakuna. Sa pamamagitan nito ay nailigtas niya ang lungsod mula sa panganib ng antidote, ngunit 3 babae ang naturukan na. Ipapanganak ang kanilang mga sanggol na mga walang moralidad, na para bang mga hayop o halimaw ayon sa plano ni Pengkor. Sa malayo, sa loob ng isang museo, nakatayo si Ganda kasama si Gunny. Ibinunyag ni Gunny ang isang lihim na plano. Sa likod ng isang pader ay naroon ang katawan ni Kawilawak, isang sinaunang mandirigma. Gamit ang dugo ni Sangka na nakuha nila noon, binuhay nilang muli ang mandirigma. Tinanong ni Kawilawak kung bakit siya muling binuhay. Sinabi ni Gunny na bumalik na ang kanyang mortal na kaaway, ang mandirigma ng kidlat na si Gundala. Ang maalamat na bayaning iyon ay walang iba kundi si Sangka. Dahil dito inutusan ni Kawilawak si Gunny na magtipon ng isang hukbo. Ang digmaan mula sa nakaraan ay muling magsisimula. Makalipas ang ilang araw, nakatayo si Sangka sa mga bubungan, ngayon ay suot ang isang pinahusay na kasuotang ginawa sa tulong ni Erwin. Nangako siyang poprotektahan ang kanyang lungsod laban sa krimen, hindi alam na paparating na ang kanyang pinakamatinding kalaban. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ng misteryosang bayani na babae. Ang tunay niyang pangalan ay Sri Asi.
Alam niyang sa lalong madaling panahon, kakailanganin niyang makipagsanib puwersa kay Sangka upang harapin ang napakalakas na kaaway na paparating.